Dito sa bundok na ito, bakit may tigre rito? Hindi ko akalaing ako si Zhang Dashan na umaasa sa bundok habang buhay ay reresulta lang pala sa pagkawala ko dahil sa tigreng ito. Diyos ko po, tama ba ang nakikita ko? Totoong nag-anyong iba si Wang Kai at tinapos pa ang tigre. Posible kayang, totoo ngang isa siyang engkantado at ang binigay niya sa akin ay tunay na sky swallowing beast? Kabayan, sandali lang po. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nakatira na ako rito sa gramo ng May ng maraming taon, bakit hindi kita nakita rito dati? Anong ibig mong sabihin? Ang pagkikita natin ngayong araw na ito ay dahil sa tadhana. Eksakto ngayong araw, ang alaga kong aso ay nagsilang ng isang tuta. Ngayon ay pinagkakatiwala ko siya sa iyo. Umaasa akong aalagaan mo siyang mabuti. Wala naman akong anak, mabuti na rin na may asong kasama. Tinatanggap ko ang asong ito, pero wala akong pera ha. Walang bayad ito. Ngunit, huwag mo itong kalilimutan. Ang asong ito, kahit na bata pa, ay may kakayahan na ng isang paglamon sa araw at buwan. Ano? Itong kadenang nakakandado sa Diyos ko ay hindi pwedeng basta alisin. Kung hindi, magkakaproblema ng malaki. Magiging paglamon sa araw at buwan pa? Biro ba ito? Akala mo ba sa asong ito ay sky swallowing beast? Nasaan na sila? Wang Kai? Ikaw ba talaga ang Wang Kai ko? Wang Kai, mag-uumaga na. Huwag na tayong kumuha ng halamang gamot. Ang asong tumapos sa tigre, sinong maniniwala roon? Tara, uwi na tayo, lakad na. Hoy, matandang nasa harap, tumigil ka. Matanda, ibigay mo sa akin ang aso mo. Anong kailangan nyo? Ano sa tingin mo? Mga magnanakaw ba kayo ng aso? Matanda, mukhang alam mo ang totoo. Ibigay mo ng maayos ang aso. Kung hindi, itong kutsilyo ko ay hindi marunong maawa. Sa inyong dalawang mga tol, nagmamakaawa po ako sa inyo, maawa na po kayo. Kaisa-isa ko pong kasama sa buhay si Wang Kai, kaya sana naman ay maawa po kayo sa akin. Ako ay nag-iisa na lamang, hayaan nyo na siyang manatili sa tabi ko. Maaari po ba? Huwag ka ng maraming satsat. Nakikita ko na itong asong ito ay malusog at mataba. Siguradong maibebenta ko ito sa magandang presyo. Kung hindi mo ito ibibigay, sasaktan na kita. Ganito na lang po. Ito ang napitas ko ngayong umaga na 2 lingzi mushrooms. Malaki ang halaga ng mga ito. Ito na lamang po ang pambayad ko para sa kaligtasan ng aking aso. Pwede po ba? Lingzi? Ayos itong lingzi na ito. Kukunin ko na ito. At para naman sa asong ito. Kuya, parang awa mo na. Hayaan mo na siya. Sige. Dahil mukha namang marunong kang makinig, gagawan kita ng pabor. Kapag kinatay ko na itong aso, ititira ko ang magandang balat nito para sa iyo. Kuya, hindi ito ordinaryong aso. Kaya nitong mag-ibang anyo, nang lulapa pa ito ng tao. Matandang walang kwenta? Akala mo ba ay maloloko mo kami? Ang alam ko lang ay tao ang kumakain ng aso, pero kailanman ay hindi pa ako nakarinig ng aso na kumakain ng tao? Sabi mo nang lulapa ito ng tao, pero bakit hindi ka pa nilalapan ito? Ayaw niya ba sa karne mo dahil masyado na itong matanda at matigas? Hahaha. Hahaha? Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Kanina lang doon sa bundok ay kumain siya ng isang tigre. Talagang nakakatakot po ang nangyari. Aso na kumain ng tigre? Tibetan Mastiff ba ang asong iyan? May kasabihan ngang ang isang Mastiff ay katumbas ng 3 tigre at ang 3 nito ay kayang magpalubog ng barko. Nakakatakot naman. Pangalawang kapatid, natatakot ka ba? Oh, sobrang takot na takot ako. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po kayo niloloko. Totoo po ito. Ikaw na matanda ka, masyadong naapektuhan ang utak mo sa mga teleserye. Kung ang ordinaryong aso na iyan ay makakalapan ng tao, ay gagawin ko ang anumang mahirap na bagay. Hindi po ako nagsisinungaling. Huwag niyo na po siyang pakialaman. Pagsisihan niyo po ito. Tumigil ka sa daldal. Ibigay mo na sa amin ang aso. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong manigaw sa akin, tignan natin kung hindi kita parusahan. Huwag niyo saktan ang aso ko. Hoy, matanda. Bitawan mo ako.
Huwag ninyong galawin ang aso ko. Hoy, matanda. Ang tapang mo rin pala. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging ganyan katapang. Wang-wang, sugod na. Opo, boss. Mamayang gabi ay lulutuin at kakainin ka namin. Napakabilis mo talaga. Gagamitan kita ng kuryente para hindi ka na makaiwas pa. Big brother, kinagat ako ng hayop na ito. Wala kang silbi? Ilang taon ka nang kumukuha ng mga aso pero nakagat ka pa rin. Kung hindi natin makuha ng buhay, ay tatapusin na natin iyan. Huwag po. Matanda, gusto mo bang mapahamak? Hahayaan kita. Matandang walang hiya? Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Wang Kai, mukhang tayong dalawa ay re-responde na dito. Big brother, Masamang balita, may mga pulis. Kailangan na nating umalis. Iwanan muna natin ang asong ito. Bilisan mo, bilis. Big brother, hayaan mo na. Umalis na tayo. Alam ko kung saan ang bahay mo. Maghintay ka lang. Ang asong ito? Kukunin ko ito, sigurado? Bilisan mo na, Big Brother. Wang Kai, ayun na, ligtas na. Nakaalis na ang mga masasamang tao. Ayos na tayo. Ligtas na tayo. Buisit. Ilang taon na akong kumukuha ng mga aso, ngayon lang ako naperwisyo ng asong ito. Kung hindi lang dumating ang mga pulis, talagang paparusahan ko ng husto ang matandang iyon. Napakabangis talaga ng hayop na iyan. Kapag nahuli ko iyan, babaliin ko ang mga binti nito at dudukutin ko ang mga ngipin niyan. Marunong ka ba talagang magmaneho? Boss. Sa harapan mayroong tigre. Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? May tigre na rito tapos itinigil mo pa ang kotse, bilisan mo na at tumakas na tayo. Big Brother, yung tigre, parang wala na itong buhay. Napakaswerte naman natin ngayong araw. Napakaayos pa ng pagkakapreserba ng balat ng tigre. Siguradong maibebenta natin ito ng malaking halaga. Big brother, yung matandang walang hiyang yun kanina, hindi ba't sinabi niya na kinain ng aso niya ang isang tigre? Totoo kaya iyon? Sira na ba talaga ang tuktok mo? Maniniwala ka ba talaga sa sinabi ng matandang iyon? Kung totoong kayang kumain ng asong iyon ng tigre, dapat ay kanina pa wala ang kamay mo. Sa pagkakagawa nito sa tigre, na ganito ito kalinis na kain, panigurado dito sa bundok ay may iba pang mababangis na hayop. Bilis! Itago nyo na ang balat ng tigre. Baka kung bumalik pa ang bagay na iyon, hindi kakayanin ng sasakyan natin ang atake. Nakakainis talaga habang naiisip ko. 14 na taon na ako sa trabahong ito, ngayon lang ako nakagat ng isang hayop. Tiangzi, imaniobra ang sasakyan. Ngayong gabi ay pupunta tayo sa bahay ng matandang iyon at kukunin natin ang asong iyon. Sige po. Big brother, sigurado ba kayo rito? Ang nayo na iyon ay may mga nagpapatrolyang pulis. Bakit ka natatakot? Patrolya lang iyon, hindi naman sila nakatira sa bahay ng matanda. Mas ligtas kung nasaan ang panganib. Siguradong hindi iisipin ng matandang iyon na babalik pa tayo para gumanti. Big Brother, ang mga aso sa malapit na nayon ay nakuha na nating lahat. Pagkatapos makuha ang asong iyon, bumalik na tayo. Sige. Masyadong mainit sa mata itong balat ng tigre. Pagkakuha natin sa aso, aalis na tayo agad para maibenta na itong balat para iwas sa anumang gulo. Wang Kai, oras na para kumain. Gutom na gutom ka na siguro. Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, itong matanda kong katawan ay mawawala na sana sa loob ng bibig ni Shanjun. Masarap ba? Hindi ko akalain na totoo ang sinabi ng ermitanyong iyon na may kakayahan kang lumamo ng langit at buwan. Bukod pa sa pag-unawa sa damdamin ng tao at pagkilala sa mabuti at masama, napakahusay na aso. Kailangan kitang lagyan ng 2 pang kadena dahil magkakaproblema kung may masaktan kang tao. Sige, kumain ka na muna. Halika. Ikakabit ko lang itong 2 kadena. Para siguradong panatag na ako. Matulog ka na.
Lauer, pumito ka. Masusunod po. Big Brother, ito na po ang bahay na iyon. Magaling ang ginawa mo. Sa pangangagat mo sa akin, hayop ka. Paparusahan kita. Second brother, itong lason na ito. Pagkatapos mawala ng aso, wala naman po bang mangyayari sa tao pag kinain? Huwag kang mag-alala. Concentrated na kakao ito. Ligtas ito sa tao. Pero kapag kinain ng aso, siguradong wala na ito agad. Hayop ka, tumahimik ka rin sa wakas. Third brother, buksan mo ang lock. Sige po. Big brother, nandyan sa harap ang aso. At talaga namang si Sky swallowing beast pa. Huwag mo akong patawanin. Para sa akin, isa lang siyang biktima na wala nang magagawa. Sugod. Bakit hindi pa nawawala ang asong ito? Big brother, tulungan mo ako. Second brother, tutulungan kita. Bitawan mo siya. Hindi niya kinain ang karne. Nililin lang tayo ng asong ito. Masyadong matalino ang hayop na ito. Ganon siya katalino? Kahit gaano pa siya katalino, aso pa rin siya. Makakatakas ba siya sa gamit ko? Wangkai. Huwag niyo pong saktan ang wangkai ko. Matandang walang kwento? Gusto mo bang parusahan? Ikaw na matanda ka, paulit-ulit mo nang sinisira ang mga plano ko. Tatapusin na kita ngayon. Isa ka talagang tapat na aso sa iyong amo. Kapag tumahol ka pa, tapos na siya sa akin. Hayop ka, mukhang marunong ka namang umintindi. Bata, pakawalan mo na si Wangkai. Talagang kaya nitong tumalo ng tigre. Baka saktan lang kayo nito. Sa totoo lang, medyo naniniwala na ako sa sinabi mo, pero hindi pa ako nakatikim ng asong sinasabi nilang kayang tumalo ng tigre. Kaya ngayong araw, talagang titikman ko ito. Third brother, gawin mo na. Boss. Big brother, ako, hindi ko kaya. Wala kang kwenta. Ako na ang gagawa. Huwag. Huwag ninyong saktan ang aso ko. Huwag ninyong gawin yan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag. Huwag ninyong saktan ang aking Wangkai. Ang Wangkai ko. Ikaw na hayop ka. Hindi ba tapat ka sa amo mo? Sige na, kagaton mo ako. Ha ha ha. Tumahol ka kahit anong gawin mo, hayop ka lang. Hindi ba kayo kumain? Ang hihina nyo! Parusahan nyo ng husto ang asong yan! Opo. Wangkai. Pakiusap sa inyo. Huwag nyo na siyang saktan. Kapag itinuloy nyo pa, mawawala na siya. Tumahimik ka, matanda. Ngayon, naging tahimik din? Ang hayop ay hayop lang? At gusto mo pang lumaban sa tao? Third brother, masyadong mahigpit ang kagat ng asong ito. Bilisan mo at tulungan mo ako. Second brother, narito na ako. Walang hiyang aso, bitiwan mo ako, bitiwan mo. Walang hiyang aso, nakuha mo pang kumuha ng isang piraso ng karne mula sa akin. Kapag hindi kita natapos ngayong araw, ako na ang magiging sunod-sunuran sa iyo. Wangkai. Sinundan mo ako? Patawad at nagkulang ako sa iyo. Anong kadramahan ba ito kasama ang asong iyan? Itinuturing mo ba talaga ang asong ito bilang sarili mong anak? Sige. Sa araw na ito, gagawin kong pulutan ang iyong anak. At sa sandaling iyon, bibigyan din kita ng isang kagat. Alisin ang kadena. Sige po, boss. Huwag nyo itong tatanggalin. Ang kadenang ito ay ibinigay ni General ng Langit. Kapag kinalagan iyan, magbabago siya ng anyo at pasasalamantahin niya kayo. Matanda ka. Pinagloloko mo lang yata ako? Kung makakapagbago siya at mangangagat ng tao, ako na mismo ang maghahain ng sarili ko sa kanya. Big brother, bakit parang kinikilabutan ako? At tingnan mo ang panahon? Bakit bigla itong nagbago? Ano bang ipinaghihiyaw nyo riyan? Boss, yaman na tayo.
Mukhang gawa sa ginto ang kadenang ito. Kaya naman pala ayaw ibigay ng matandang ito ang aso dahil hindi niya kayang iwanan ang gintong kadenang ito. Mabuti na lang, hindi pa nakakalagang kadena. Mga tol, napakaswerte natin. Nakakuha na tayo ng balat ng tigre, nakakuha pa tayo ng gintong kadena, pati na itong malakas na aso. Mga tol, pwede po bang huwag nyo nang kunin si Wang Kai? Siya. Sino ka ba sa akala mo? Paulit-ulit na lang. Tinuturuan mo ba ako? Sawang-sawa na ako sa iyo. Dapat ka bang maturuan ng leksyon? Para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo? Dahil kayo mismo ang naghahanap ng kapahamakan, hindi ko na kayo pipigilan. Sana lang ay hindi kayo magsisi bago mawala ang lahat. At nagagawa mo pa kaming isumpa? Lulumpuhin ko ang kanang binti mo. Sandali lang. Bakit? Gusto mong magmakaawa? Huli na ang lahat. Mayroon lang akong isang kahilingan. Mula bata pa ay mahilig na si Wang Kai na suotin ang gintong kadenang iyon. Nagmamakaawa ako. Hayaan niyo muna siyang isuot iyon sandali, pwede po ba? Mabuti naman at marunong kang makinig. Dahil naging maganda ang swerte namin ngayong araw, palalampasin muna namin ang buhay mo. Lao Air, third brother, isulit ang aso sa sako. Tara na! Sige po. Sige, Kapag nakalag na ang kadenang iyan, iyan na ang magiging katapusan ninyo. Aray, ang sakit. Hayop. Ilang beses ako kinagat niyan. Big brother, bakit hindi natin iuwi iyan para istew ngayon? Walang problema. Pag uwi natin, ipapakulo ko agad ang tubig sa asawa ko. big brother, second brother. Sa tingin ko ang asong ito ay parang kakaiba. Third brother, ano bang pinagsasabi mo? Na-brainwash ka na ba ng matandang iyon? Tama, ang hayop na iyan ay napasuko na nating tatlo, hindi ba? Ang ordinaryong aso, isang beses lang makuryente ay hindi nagagalaw. Ilang beses na natin itong nakuryente at ilang beses pa nating hinampas ng bakal sa ulo. Ibinuhos ko na ang lahat ng lakas ko pero wala man lang siyang sugat. Malinaw na hindi ito ordinaryo. Big brother, second brother. Makinig tayo sa payo para sa ikabubuti natin. Sapat na ang nakuha natin. Paano kung iyong aso ay pakawalan na lang natin? Hindi pwede. 3 beses akong kinagat ng hayop na ito. Ngayon ay kailangang maturuan siya ng leksyon at uulamin ko siya. Third brother, nasa linyang ito tayo ng trabaho. Wala dapat tayong kinatatakutan. Ang mga nakuhang produkto ay hindi na dapat binibitawan pa. Sige na nga, big brother. Baka guni-guni ko lang iyon. Tama na iyan. Sa araw na ito, marami tayong nakuha, maibebenta natin ito ng malaking pera, kaya kumain tayo ng masarap ngayon. Bilang pambawi kay Lao Air, magpahinga tayo ng ilang araw at lilipat tayo sa ibang lugar para magpatuloy sa trabaho. Uwi na tayo. Mrs. Tay, labas po kayo at tulungan kaming magbuhat. Mahal, may nakuha kayong mga ani sa bundok ngayong araw? Ate, sinuwerte tayo ngayon. Habang pauwi kami, si kuya ay isinama kami at nakakuha ng isang balat ng tigre. Tingnan niyo ang kamay ko, pati na ang paa ko. Lahat ng iyan ay... Mula noong hinarap namin ng tigre, nakagat ako ng tigre na iyon. Tigre? Ang tatapang nyo naman yata. Pati tigre ay nagawa nyong labanan. Tama na, Lao Air. Huwag ka nang magyabang. Sinuwerte lang kami ngayong araw, kaya nakakuha kami ng balat ng tigre. At sa loob ng sako, mayroon ding gintong kuwintas. Asawa ko, paglipas ng ilang araw, igagawa kita ng magagandang alahas. Gintong kuwintas? Ilang gramo iyon? Titingnan natin mamaya. Bilis, magpakulo na ng tubig at magluto. Kami ay gutom na talaga. Sige po. Tay, ihanda ang mga gamit. Ngayon, kakain tayo ng masarap. Magdiriwang tayo ng husto. Anak, hindi mo naman ginamit ang baril mo. Saan nang galing ang tigre na iyon? Tay, huwag na nating isipin iyon. Gagawan kita ng sapin na yari sa balat ng tigre. Parang isa kang hari ng kabundukan. Tama po, Tio. Ihanda na ang mga gamit sa pagkain. Kaming tatlo ay... Isang araw nang hindi kumakain, gutom na kami. Ako, magsabi ka ng totoo. Saan galing ang asong ito? Nakuha po namin ito sa bahay ng isang matandang lalaki. Bakit po? Tito, may problema ba rito? Malakas ang asong ito. Tiyak na masarap ang karne nito. Sabi ng matandang nag-aalaga rito, ang asong ito ay kayang pumaslang ng tigre at kaya rin itong manakit ng tao. Tama nga ang hinala ko.
Hindi natin pwedeng itago ang asong ito at huwag na huwag ninyong kakalasin ang tanikalang iyan. Ano pong nangyayari? Ang mga sinabi ba ng matanda ay totoo? Tito, wag mo naman kaming takutin ng ganyan. Kami ng lolo mo, buong buhay kaming naging magnanakaw sa maliit na paraan. Ang lolo mo, pinabayaran niya ang kanyang buhay nang kumawala ang isang aso mula sa gintong tanikala nito. Ano? Big Brother, bakit hindi na lang natin ibalik ang asong ito? Hindi maaari. Nahirapan tayong makuha ang gamit na ito, tapos ibabalik lang natin? Pero iyon na ang sabi ni Tito Tito. Hindi natin pwedeng ibalik ang aso ngayon. Sa loob ng baryo, siguradong puno na iyon ng mga pulis. Anong ibabalik? Sa laki ng gintong panikalang ito, ilang alahas ang magagawa nito. Kahit ilang henerasyon ay hindi mauubos ang halaga nito. Tigil. Umalis ka. Hindi dapat kalasin ang tanikalang ito. Tatay, isa lang naman itong naghihingalong aso. Hindi ko alam kung bakit kayo natatakot. Ikaw na babae ka. Ano bang alam mo? Noon, ang tatay ko ay hindi nakinig sa payo ng iba. Ang asong nakawala sa gintong tanikala ang tumapos sa kanya. Tama po ate, mas mabuting maniwala sa mga ganitong bagay kaysa magsisi sa huli po. Tito? Ikatlong kapatid? Bakit ba ang duwag ninyo? Tingnan nyo itong kamay ko. Kinagat ng hayop na ito. Bukod sa medyo masakit, ay ayos naman ako. Sandali. Hindi ba sabi mo nung kumuha ka ng tigre ay kinagat ka ng tigre? Ano? Nagbibiro lang naman ako noon. Bata ka, pati si tito mo ay nagawa mong lokohin. Tito, sabi ng matanda, ang tigre ngayon ay kinuha ng aso. Nang pumunta kami doon, balat na lang ng tigre ang natira. Kahit buto ay wala nang itinira. Mahal, tingnan mo si tatay. 3 henerasyon na tayo na ginagawa ito. Wala pa namang nangyayaring masama sa atin. Ngayong araw, nakakuha tayo ng malaking halaga. Tingnan mo rin si Lau Air na saktan na ng ganito. Huwag kang makikinig kay tatay. Tama, Big Brother. Sabi nga ni unang sister-in-law, hindi dapat masayang ang pagod natin. Sige, malaki na kayo, matitigas na mga ulo nyo, hindi ba? Ngayon ay hindi na kayo nakikinig sa akin, ano, hindi ba? Simula nang mapunta ako sa pamilya nyo, ang malas na ng buhay ko. Hindi na bale kung hindi man lang ako nakaranas ng ginhawa. Pero ngayon, itong ganito kahabang gintong tanikala. Kahit ilang alahas man lang ay hindi nyo ako mabilhan. Tama na. Dapat tayong makinig sa payo ni tatay. Pero ang asong ito ay hindi pwedeng iwanan lang. Anong balak mong gawin? Huwag munang kalasin ang tanikala. Kailangan muna nating ang asong ito ay tapusin. Anak ko, ano bang ginagawa mo? Anak ko, ang asong iyan ay hindi pwedeng saktan. Nagsusumamo ako sa iyo, anak. Tumayo na po muna kayo, itay. Para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ginagawa ko. Noong panahon ng lolo mo, hindi siya nakinig sa payo ng iba. Kaya siya ay inatake ng asong nakatanggal sa gintong kadena. Anak ko, hindi ka pwedeng gumaya sa sinapit ng lolo mo. Anak ko! Itay? Big Brother, kung ganito kaya, ilagay muna natin ang aso sa loob ng kulungan. Lagyan pa natin ng maraming kadena. At kapag humupa na ang gulo, tsaka na natin siya ibalik. Mga wala sa katuwiran. Kayo na ang bahala kung anong gusto nyo. Itay, huwag po kayong mag-alala. Third brother, gawin muna natin ang sinabi mo. Siguraduhin mong nakatali ito ng maigi. Sige, anak ko, kailangang makinig ka sa tatay mo. Kapag humupa na ang lahat, siguraduhin mong ibabalik mo yan. Itay, susunod po ako sa inyo. Asawa ko, galit ka pa ba? Kayong buong pamilya ay masyadong mapaniwalain. Kung ano-ano ang pinaniniwalaan nyo. Matagal na akong nagsasama sa iyo, pero kahit isang disenteng alahas ay wala kang naibigay sa akin. Ngayong mayroon ng malaking gintong kadena. Ibabalik nyo pa? Sige na, sige na. Sa susunod na lang tayo kukuha. Susunod ng susunod, laging puro sa susunod na lang. Anong asong kumakain ng tao at kung ano-anong kwento, iyang matandang iyan ay wala na sa sariling isip. Ang laking gintong kadena nito. Tapos ibabalik pa. Dahil ayaw nyo itong ibigay sa akin, ako na ang kukuha. Ate, ako ito. Lau Air, nababaliw ka na ba? Gabi na, anong ginagawa mo rito? Ate, ang kuya ko, nakikinig sa utos ng tatay niyang tanga. Puro kamalian ang ginagawa. Ayaw ko na siyang sundin. Nakakainis din iyan kapag nababanggit. Napakalaki pa naman ng gintong kuwintas na iyon. Ate, yamang hindi mo naman siya gusto.
Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Huwag naman ganyan. Hindi yata tama ito. Ate, kung sasama ka sa akin, iyong malaking gintong kuwintas, ibibigay ko lahat sa iyo para gawing alahas. Parang hindi magandang gawin iyan. Ate, mamaya, kakalasin natin ang kuwintas at pagkatapos, kukuha pa tayo ng mahalagang gamit at tatakas na tayo. Sige, hayaan nating iyong pamilya ng mga tanga ay magutom at mawalan ng lahat. Ang babaeng ito. Noong umaga, napakadaldal. Ngayong gabi naman, laging naiihi. Bilisan mo naman, baka magising sila anumang oras. Hayaan na, kakalasin ko na ito agad. Anong ginagawa nyo diyan? Anong ginagawa nyo? Hindi ba't sinabi ko ng huwag na huwag gagalawin ang asong iyon? Big Brother, natakot lang kasi ako na baka kung sino man ang hindi sinasadyang nag-alis ng tanikala ng aso, kaya pumunta ako rito para tignan ang nangyayari. Opo, mahal ko, lalabas lang sana ako para umihi at bigla kong nakita si Lauer dito. Medyo natakot ako kaya sinamahan ko siyang mag-usisa. Pagkatapos niyan, bumalik na kayo sa kwarto at matulog. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Sige po, Big Brother. Babalik na po ako sa kwarto. Sige. Tigil. May lakas kayo ng loob na talikuran ako at gumawa ng kalaswaan dito. Big Brother, patawad po. Tumingin po kayo sa likuran nyo. Tinuring kitang parang tunay na kapatid. Tapos gagawa ka ng masama sa asawa ko. Mahal ko, ako po ang may kasalanan. Pero tignan niyo po ang asong hinuli niyo. Isa ka ring walang hiyang babae. Nagkulang ba ako sa'yo sa lahat ng taon na ito? Ano? Ano ba ito? Ano? Ano ba ito? Patawad? Kasalanan ko ito. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Pakawalan mo na ako. Kahit kailan ay hindi ko binalak na kunin ang buhay mo. Parang awa mo na, palayain mo ako, pabayaan mo na ako. Anong nangyayari? Anong problema rito? Tay, amo, third brother. Namamalikmata ba ako? Ito ba ang asong kinuha natin? Talagang ang kapalaran ay hindi matatakasan. Ako, sabi ko naman dapat ay ibinalik natin ito. Sinabi ko na dapat ay ibinalik na ito. Anong dapat ikatakot? Kahit anong gawin mo, isa ka lang aso. Napakarami ng aso ang tinapos ko sa mga kamay ko at hindi ko na mabilang kung ilan ang mga iyon. Matatakot ba ako sa iyo? Lauer, third brother. Sige na, sugurin nyo. Big Brother, kung gusto mo, ikaw ang sumugod. Ayokong madamay ang sarili kong buhay dito. Diyos na aso, sinasamo ko sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga binalak na saktan ka. Silang lahat ang pumuwersa sa akin na gawin ito. Ikaw, kung gusto mong maghiganti, puntahan mo sila. Sila ang gumawa ng lahat ng ito. Gusto ko lang naman ng ilang pirasong gintong alahas. Wala na akong ibang ginusto pa. Lahat ng kasamaan ay may kabayaran. Napakarami ng aso ang tinapos ng pamilya natin. Panahon na talaga para sa karma. Kung maaari po sana, ako na lang po ang parusahan ninyo sa halip na ang anak ko. Sinasamo ko po kayo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Anak, anong binabalak mong gawin? Huminto ka. Hindi ako naniniwala dahil hawak ko ang katotohanan at siguradong matatalo ko ang halimaw na to. Anak, wag mong ituloy yan, anak. Hindi ordinaryong nilalang ang isang yan. Anak, Diyos na aso, kung may gusto kang saktan, saktan mo na lang si Big Brother. Wag ako. Hindi ako masarap na biktima. Lauer, isa kang basura? Takot ka ba masyado sa aso? Big Brother, kung gusto mo, ikaw na lang mag-isa ang pangungulekta ko ng aso.
ay dahil lang pinilit mo ako. Noon, gustong-gusto ko talaga ang mga aso. Ang mga masasamang bagay na ginawa ko ay dahil lang sa pagpilit niya. Isa kang inutil. Ha. Kahit anong aso pa yan, tiyak na takot sila sa tunay na armas. Tumayo na kayo, tinaboy ko na ang hayop na yan. Nasaan na siya? Talaga bang naitaboy mo siya? Nananaginip ba ako? Bakit dito ako nagising? Takot nga rin ba siya sa makabagong sandata? Umalis na ba talaga siya? Ang gintong kuwintas ko. Ang gintong kuwintas ko. Diyos ko po, lumilipad ang bagay na ito? Kuya, anong gagawin natin? Itong kuwintas na ito. Ayaw ko na ito, pakiusap, pakawalan mo na ako. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Pinaglalaroan lang tayo nito. Magsitahimik kayo. Mabuti at mabilis itong tumakas. Hindi tumama ang isang putok ko. Alam kong naiintindihan mo ang sinasabi ko. At alam kong takot ka sa hawak ko. Wala tayong nakaraang atraso at wala tayong galit sa isa't isa. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Dahil nagkamali lang ang lahat, ay wala tayong rason ngayong araw na magsakitan pa tayo ng husto. Kanya-kanya na muna tayo ng landas. Huwag na tayong magpakialaman. Ano sa tingin mo? Naniniwala akong kaya mong pumatay ng tigre, pero ang hawak kong gamit na ito ay kaya ring tumalo ng tigre. Kung talagang pipilitin mo akong parusahan ka, huwag mo akong sisihin. Kung maging malupit ako, hindi ako naniniwalang kaya mo pang tiisin ang mga bala ko. Talaga bang natatakot ito sa hawak kong sandata? Kuya, parang takot nga talaga siya. Kung takot ka talaga, bilisan mo at tumakbo ka na. Kuya, pinagtatawanan niya tayo. Ang lakas ng loob mong hamakin kami. Tatapusin kita sa isang putok lang. Ano? Ano? Ang braso ko. Ang baril ko. Sandali. Ang braso ko. Mahal ko. Ang kamay mo. Anak ko, ayos ka lang ba? Kinagat at nawasak ng hayop na iyon ang braso ko. Pakiusap, maawa ka sa akin. Nakikiusap ako, maawa ka sa akin. Anong ginagawa mo? Second brother. Big brother, aalis na ako. Lauer? Lauer, hindi mo ako pwedeng iwan. Big brother, wasak na ang braso mo? Wala ka na ring silbi? Manatili ka na lang dito hanggang sa mawala ka. Ang gintong kuwintas ko. Lauer, ikaw. Huwag mo akong iwan. Isama mo ako. Second brother, paano naman ako? Mga walang hiya. Bilis, takbo, takbo. Kailangang makaalis na tayo dito agad. Nasa labas ng pinto iyon. Nasa labas ng pinto iyon. Ano nang gagawin natin? Anong gagawin natin? Ibig bang sabihin, ay magpapakain na lang tayo rito? Ayaw ko pang mawala. Hindi pa man lang ako nakakasuot ng gintong alahas. Bakit mo pahawak ang basurang iyan? Pumasok ka. Bilis, pumasok ka sa loob. Tatay, posible kayang. Posible kayang wala na talaga tayong magagawa? Wala na bang paraan? Anak, si Asong Lamon Langit iyan. Ang kanyang lakas ay hindi natin kayang labanan o tapatan. Nasa labas pa ang asong iyon. Isara mo ang pinto. Sige. Nasaan si second brother? Nasaan si Lauer? Lauer. Lauer, walang hiya ka? Magmamaneho ka at tatakas mag-isa? Second brother, hindi mo kami pwedeng iwan. Second brother. Lauer, ako ang babae mo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sumunod na lang kayo. Kayo ang magiging pananggalang ko. Ako ang may hawak ng tadhana ko. Mauuna na ako. Walang silbi iyan. Walang sinuman sa atin ang makakatakas. Buti na lang at matalino ako.
Hinding-hindi na ako hahawak ng aso kailanman. Buti na lang at mabilis akong tumakbo. Kundi ay delikado ang buhay ko. Salamat sa langit. Huwag mo na sanang hayaang makatagpo ko uli ang bagay na iyon. Tatay? Ang ibig niyo po bang sabihin ay hindi rin makakatakas si Lauer kahit mag-drive pa siya? Oo. Isipin mo, ang asong ito ay kaya ring lamunin pati ang buwan, samantalang si Lauer ay luma lang na sasakyan ng gamit. Sa tingin mo ba, makakatakas pa siya? Tito, marami ka nang naranasan at alam, mag-isip ka na agad ng paraan, iligtas mo kami, Tito. Tatay, mag-isip po kayo ng paraan pakiusap. Walang hiya ka? Anong karapatan mong tawagin siyang tatay? Ang kapal din ng mukha mong sabihan ako. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? Nagdala ka ng ganitong klaseng bagay mula sa labas. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagtaksil kasama si Lauer? Nagkulang ba ako sa iyo kahit kailan? Wala ka ring silbi. Ngayong wala na ang kaliwang kamay mo, ano nang aasahan ko? Hinding-hindi na ako sasama sa iyo. Ikaw, third brother, kunin mo ang sandata para sa akin. Ngayon din ay tatapusin ko na ang masamang babaeng ito. Big Brother Legion Lian, huwag na kayong mag-away. Tito, madami kang alam na paraan, bilisan mo at mag-isip ka, tulungan mo kaming makaligtas, ayaw ko pang mawala. Oo nga pala. Nasaan ang gintong kadena? Kunin mo agad ang gintong kadenang iyon at isuot sa kanya. Basta't maisuot ang gintong kadena, makokontrol na natin siya. Ang kadenang iyon, nasa labas po ang kadenang iyon. Bilisan mo at kunin mo. Ako na po, pupunta na ako ngayon din. Isara mo ang pinto, bilis! Hindi na aabot. Doge Lord. Ako, tagabukas lang ako ng mga lock. Wala akong ibang ginawang masama. Pakiusap po. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo akong saktan. Patawarin niyo po ako. Doge Lord, hindi ko ito kasalanan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos na dalhin ka rito. Walang hiya ka! Doge Lord, pakiusap po sa inyo. Ang anak ko ang unang nagkamali. Ako na lang po ang parusahan niyo para sa kanya. Pa, kung may dapat parusahan, dapat ang walang hiyang babaeng ito ang magbayad. Dahil kung hindi dahil sa kanya, di namin kakalasin ang mga tanikala. Ang lakas pa ng loob mong sisihin ako. Kung hindi mo sana siya hinuli rito, mangyayari ba ang lahat ng ito? Doge Lord, Wala akong ginawang masama. Pakiusap po. Huwag niyo akong saktan. kung hindi pa siya titigil hanggat walang nananagot. Si third brother ang pinakamalapit. Kaya pasensya na lang. Zhuang Qiang, magbayad ka na. Zhuang Qiang, pagbayarin kita. Anong gagawin mo? Ikaw na masamang babae ka at nangangahas ka pang ipakain ako sa aso. Kung ganoon, huwag kang magagalit kapag tinapos na kita. Huwag, pakiusap. Huwag, huwag, saklolo. Bakit nakatitig pa kayo? Habang abala pa ang halimaw na yan, takbo na. Ako, kailangan tumakas. Kailangan kong tumakas. Pakiusap, pakiusap. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Doge Lord, mali ako. Hindi ko na uulitin. Ayoko na. Pakiusap. Tay, nasaan ang gintong kuwintas? Kailangan nating mahanap ang gintong kuwintas. Oo, kailangan makuha muli ang gintong kwintas para maikabit ito sa kanya. Andoon. Akin ang bagay na ito. Hindi ko hahayaan na pakinabangan ito ng iba. Tay, nakuha ko na ang kuwintas. Ang bagay na ito. Ang susi para makontrol ang halimaw na iyon. Anak, siya. Nasa likuran mo siya. Tapos na. Talagang tapos na ang lahat. Doge Lord. Doge Lord. Ako po, alam ko po ang inyong galing. Ito po ang inyong kuwintas. Ito po. Doge Lord, nagmamakaawa po akong pagbigyan niyo si anak. Handa ko pong ibigay ang aking buhay kapalit nito.
Bata pa si anak, pakiusap. Hayaan nyo na makaalis si anak. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hayop ka, huwag mong subukang saktan ang tatay ko. Paano mangyayari ito? Kaya niya ba pati mga bala ay lamunin? Hayop ka, huwag kang lumapit. Huwag! Ayokong mawala. Huwag nyo saktan ang anak ko. Anak, tumakbo ka na. Ang hayop na ito, tinapos na niya sina our third brother, pati ang asawa ko. At gusto pa kaming ubusin, kailangang mawala ang hayop na iyan dahil nakaligtas tayo. Mula sa bingit ng asong lamon langit, kailangan na nating baguhin ang ating kapalaran. Gawin mo na anak. Hayop ka. Diyan ka na magtatapos. Wala nang bala. Huwag po. Huwag. Huwag ninyong sasaktan ang aso ko. Huwag ninyong sasaktan ang aso ko. Kayong mga masasamang magnanakaw, na ibigay ko na ang lahat sa inyo, bakit gusto niyo pang saktan si Wang Kai? Matanda. Isang hayop lang ito. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa amin. Ako na si Zhang Dashan, ay buong buhay na nag-iisa. Si Wang Kai lang ang kasama kong umaakyat ng bundok para kumuha ng gamot at nagbabantay sa aking pamamahay. Kung wala siya, malamang ay nawala na ako sa loob ng Shanjun. Siya ang buhay ko. Hindi ito ordinaryong nilalang. 3 tao na ang nawala dahil sa kanya. Kapag hinayaan pa natin siya, magdadala lang ito ng mas malaking panganib. Kayong mga magnanakaw, matagal ko na kayong binalaan. Huwag ninyong tatanggalin ang tanikala. Dahil kapag ginawa niyo iyan, tatapusin niya kayong lahat. Matanda ka. Naghahanap ka ng gulo. Ang pamilya namin ay 3 henerasyon na sa ganitong negosyo nagtatrabaho. Kinuha ng halimaw na iyon ng isang kamay ko. Paano na ako mamumuhay nito? Malakas at bata ka pa naman. Hindi mo ba kayang maghanap ng ibang trabaho? Matagal na kitang binalaan. Naparurusahan kayo ng nilalang na iyan. Oo. Kasalanan ko dahil hindi ako nakinig sa payo mo. Ang babaeng iyon dahil lang sa gintong kuwintas, pinakawalan ng hayop. Pero ngayong sinasabi ko ito, may magagawa pa ba ito? Itigil mo na ito. May oras pa para tumigil ka. Hindi imposibleng tumigil na ako, pero dapat nang mawala ang halimaw na ito. Tay, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Huwag. Anong gagawin mo? Mapapahamak kayo sa gagawin nyo. Tay, hindi sana ako nakinig sa'yo na maging mabait sa halimaw na ito. Anak, tapusin mo na. Ipaghiganti mo ang iyong lolo. Huwag ninyong tapusin ang Wang Kai ko. Huwag. Wang Kai. Wang Kai. Wala na sa wakas ang halimaw na ito. Tingnan natin kung paano ka pa magmalaki ngayon. Mahusay. Anak, sa wakas ay naipaghiganti mo na ang iyong lolo. Wang Kai. Wang Kai. Ang Wang Kai ko. Wang Kai. Wang Kai. Huwag kang mawawala, Wang Kai. Wang Kai. Naririnig mo ba ako? Wang Kai, gumising ka na. Itay, sa wakas, tinapos ko na ang hayop na ito. Anak, mahusay ang ginawa mo. Kung ang lolo mo ay binabantayan tayo mula sa kabilang buhay, mapanatag na ang loob niya. Pinagbayaran niyo na ang aking Wang Kai. Ipaghihiganti ko siya. Tay, tingnan nyo ang matandang ito. Totoo nga talagang turing niya sa asong iyon ay sarili niyang anak. Nalilito na ang matandang yan. Dahil lang sa isang hayop, sinusubukan pa tayong hamunin. Matanda, mga hayop lang ang tinatapos ko. Pero huwag mo masyadong ubusin ang pasensya ko. Baka isama ko na rin ang buhay mo. Dahil kinuha niyo ang aking Wang Kai, pagbabayarin ko kayo. Babayarin ko kayo sa kaisa-isa kong kapamilya. Wala na akong halaga sa buhay na ito. Pero ipaghihiganti ko si Wang Kai. Sasabihin ko sa iyo, tanda, gumagawa lang kami ng pabor sa lipunan. Kung balak mong lumaban, mag-isip ka muna ng mabuti. Wala na akong natitira sa akin. Kaya wala na akong pakialam. Tay, mapangahas itong matandang ito. Tapusin na natin siya. Sige, anak, bilisan na natin. Dalian mong tapusin ang matandang ito at umalis na agad tayo. Baka dumating ang mga pulis at hulihin pa tayo. Napakaingay na nang nangyayari rito. Parating na siguro ang mga pulis. Kailangan ko silang pigilan. Gagamitin ko ang kutsilyong ito
para ipaghiganti si Wang Kai. Tay, tingnan mo ang matandang ito. Hindi niya kilala ang kalaban niya. Sa tingin mo ba sa lagay mong yan ay magagawa mo kaming balikan? Ha ha ha! Tay? Tay! Ito ang ginamit ko kanina noong tinapos ko ang halimaw na iyon. Bakit napakalinis nito? Wala man lang kahit isang patak ng dumi. Tay? Tingnan mo. Paano? Paano itong nangyari? Sugod, ipaghihiganti ko si Wang Kai. Itay, ano na ang gagawin natin? Buhay pa ang hayop na ito. Hindi niya tayo pwedeng makita, kundi magiging problema kapag nakalaglas ang kadena na ito. Itay, lituhin niyo siya. Unahin nating tapusin ang matandang ito. Pagkatapos ay iluluto natin ang hayop na iyan. Kakain tayo ng karne. Sige. Ang asong ito, napakalaki at napakataba. Mahiwagang aso pa raw. Siguradong masarap ito. Kayong magnanakaw na mag-ama, pagbabayarin ko kayong dalawa. Anak, simulan mo na. Ha ha ha. Ikaw na matanda ka. Sa tingin mo ba ay kaya mo ako? Wang Kai. Wang Kai, hindi ka nawala. Napakasaya ko. Alam ko namang hindi ka basta-basta mawawala. Ito, muling nabuhay ang hayop. Pero dahil nakakadena siya, wala rin siyang magagawa. Anak, bilis. Tapusin mo na ang matandang iyan. Dalian mo. Huwag ka nang mag-atubili. Uunahin ko muna ang matandang ito bago ko asikasuhin ang hayop na yan. Matanda, ito na ang katapusan mo. Tandang bangkay, pagsisihan mo ito. Basta taalagaan mo siyang mabuti. Sa oras ng panganib, ililigtas niya ang buhay mo. Wang Kai, iligtas mo po ako. Nagulat ako doon. Kahit ganito na ang sitwasyon, ang lakas pa rin ng hayop na ito. Anak, bilisan mo. At tapusin na ang asong iyan. Kapag nakawala yan sa kadena, lahat tayo ay mawawala na. Tay, tatapusin ko na siya ngayon. Kaibigan, tingnan mo. Ayos lang naman ang aso mo. Tapusin na natin to rito. Ang mga atraso natin noon, kalimutan na natin ang lahat. Tama kayo tay, swerte mo ngayon. Umalis na tayo bilis. Hinto, nanakit kayo ng tao at pati na ang aso. Sa tingin nyo ba ay makakaalis pa kayo? Tapos na ang lahat. Tapos na tayo. Takbo na. Dodge Lord, pinalampas na kita. Kailangan mo ba talaga kaming ubusin? Pare ko, bilisan mo at tawagin mo na ang iyong Diyos na aso pabalik. Kung hindi, may mangyayaring masama rito. Sinubukan nyo siyang saktan kanina at ngayon ay nagsisisi kayo. Itay? Itay, anong gagawin natin? Siguradong tapos na tayo nito. Diyos na aso, nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako. Parusahan mo na lang ako. Huwag lang ang buhay ni anak. Handa kong ibigay ang buhay ko kapalit ng sa kanya. Itay, Ang pamilya natin. Sa loob ng 3 henerasyon, marami ng pinahirapang aso, marami na tayong kasalanan. Ito na marahil ang karma natin. Anak, Itay, wala na ang isa kong kamay. Sina pangalawa, pangatlo. At ang asawa ko ay wala na rin. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Diyos na aso, ako na lang ang tapusin mo. tumahimik ka. Wang Kai, napakarami nilang ginawang masama. Kanina lang ay gusto nilang saktan tayong dalawa. Hindi ko sila mapapatawad. Hayop ka. Sa susunod na buhay, ay gagawin ko pa rin ito? Sa panahong iyon, huhulihin ko kayong lahat na mga hayop kayo at pagbabayarin ko kayo ng matindi. Ha ha ha! Tulong! Anak ko, kasalanan ito ng iyong ama. Anak ko, Diyos na aso,
ayoko na ring mabuhay. Hayaon mo na. Ang pamilya namin ay mawala na ng magkakasama. Ang aming pamilya ay nakagawa ng maraming kasalanan at puro kasamaan ang ginawa. Kung gusto mong maghiganti, tinatanggap ko ito nang walang hinanakit. Sige na, gawin mo na. Wang Kai, tama na yan. May hangganan ang lahat ng kasamaan. Itigil mo na ito. Kahit na nararapat lang sa kanila ang parusa, ngunit ang sobrang paghihiganti ay hindi rin makabubuti para kay Wang Kai. Wang Kai, halika rito. Hayaan mong isuot ko sa iyo ang kuwintas. Nagawa mo na ang iyong paghihiganti at ang lahat ay dapat nang bumalik sa dati. Halika. Wang Kai, tapos na ang lahat. Uwi na tayo. Kaya pala, ikaw ang taong nakatanggap ng pamana mula sa immortal. Isa lamang akong ordinaryong matanda. Kayong dalawa ay maraming ginawang kasalanan. Ito ang inyong kaparusahan. Darating na ang mga pulis. Pag-isipan mong mabuti ang naging buhay mo. Ang tao, dapat may hangganan ang ginagawa. Alam ko na marami kaming kasalanan at gumawa kami ng masasamang bagay. Ito na ang aming karma. Tandaan mo ito. May kapalit ang bawat kabutihan at kasamaan. Ang tadhana ay laging bumabalik sa iyo. Naintindihan ko na po. Hawak na namin ang sitwasyon, may natagpuan kaming isang survivor. Uulitin ko, may natagpuan kaming isang survivor. Ako. Aamin na ako. Lahat ng ito ay kasalanan namin. Hindi sana namin kinalaban ang asong iyon. Anong aso? Anong nangyari rito? Ito, ang karma. Ito ang karma ko. May kasalanan ako. Nararapat lang sa akin ang lahat ng ito. Sir, parang may mali sa pinangyarihan. Tingnan po ninyo ang mga markang ito. Ang kasong ito ay ituturing na classified. Manatiling sikreto ito. Hindi dapat lumabas ang anumang balita. Pumunta ka sa field at tapusin ang investigasyon. Opo, sir. Sino po kayo? Kayo po si Zhang Dashan, tama po ba? Ako po ang namumuno sa pambansang kawanihan. Anam Bat 49, ako si Lee. Matagal ko na pong gustong makipagkita sa inyo. Kagawaran 749. Bakit parang hindi ko narinig ang departamento na iyon? Anong kailangan nyo? Mr. Zhang, ang kapangyarihan ng mahiwagang asong ito ay lagpas pa sa kayang isipin ng tao, delikado nga ito, at tila hindi na akma na hayaan itong lumabas sa mundo. Ano? Gusto ninyong tapusin ang Wang Kai? Gusto nyo bang tapusin si Wang Kai? Hinding-hinding ko yan papayagan. Pamilya ko si Wang Kai, kapatid ko siya, kaya hindi ko mapahihintulutan na may sinumang manakit sa kanya. Hindi po, nagkakamali po kayo, Mr. Zhang. Ang hangad lang namin ay makipagtulungan kayo sa gobyerno at ibigay sa amin ang sagradong asong ito para sa maayos na pamamahala at proteksyon. Pamamahala at proteksyon? Paano ko masisiguro na hindi nyo siya sasaktan? Mr. Zhang, nakita niyo rin naman po ang matinding pinsala sa bakurang iyon. Ang ganoong kalakas na kapangyarihan kapag nawala sa kontrol ay magdudulot ng malaking sakuna para sa seguridad ng ating bansa at para na rin sa seguridad ng buhay at ari-arian ng ating mga mamamayan. Kailangan nating masigurong ang kapangyarihang ito ay mapapamahalaan ng tama. May punto ang sinasabi niya. Talagang napakalakas ng kapangyarihan ni Wang Kai. Protektahan lang ako ni Wang Kai. Hindi siya nananakit ng walang kasalanan at mayroon siyang sariling pag-iisip. Ganito na lang, kung handa niyo siyang isama at sumali sa aming kagawaran 749, masisiguro natin ang seguridad ng bansa, pati na rin ang kaligtasan niya. Sasali sa inyo? Anong ibig niyong sabihin? Kapag sumali ba kami, hindi niyo sasaktan si Wang Kai? Kaming sa kagawaran 749 ay dalubhasa sa paghawak ng mga supernatural na kaganapan. Ang pagsali niyo at nitong banal na aso ay may malaking kabuluhan para sa bansa. Kung sasali kami,
Masisiguro niyo ba talaga na hindi mapapahamak si Wang Kai? Ipinapangako ko po iyan sa ngalan ng bansa. Ibibigay namin sa kanya ang pinakamabuting pag-aalaga. Pwede niyo rin siyang samahan palagi sa lahat ng oras. Kailangan ng bansa ang ganitong kapangyarihan para protektahan ang mga tao, imbis na hayaan siyang pakalat-kalat lang dahil baka makapanakit pa siya ng inosente. Sige, payag na ako. Pero mayroon akong isang kondisyon. Ano po iyon? Dapat ay ako ang mag-aalaga kay Wang Kai. At hindi ko hahayaan na kahit sino ay saktan siya. Iyan ay isang pangako. Welcome po sa pagsali niyo sa Kagawaran Pitum 7 Pato. Siguro, ito na talaga ang aming tadhana. Wang Kai, simula sa araw na ito, magsisimula na tayo sa bagong buhay. Mr. Zhang, magpapadala kami ng sasakyan para sunduin po kayo at ang asong banal patungo sa Kagawaran 749. Tutupad po ba talaga kayo sa inyong pangako? Hindi kailanman binabali ng bansa ang pangako nito. Naniniwala akong kapag kasama kayo, ang asong banal ay mas makikipagtulungan sa ating gawain. Ang kabutihan o kasamaan ay laging may kapalit. Laging may kaukulang ganti ang lahat. Mr. Zhang, hindi kalilimutan ng bansa ang inyong kontribusyon. Ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa inyong iniisip. Magkikita po tayo mamaya. Wang Kai, simula ngayong araw, magsisilbi na tayo para sa ating bansa. Ang mga nangyari kagabi ay nagpabago sa ating kapalaran, pero naniniwala ako na hanggat may mabuting puso tayo, kahit saan man tayo mapunta, makikita natin ang tamang landas para sa atin.